Pagsawalan ng ating CCN, FBI, Center Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CCN News Filipino News Channel TV 83. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CCN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Magandang hapon bayan, Luzon, Visayas, Mindanao at welcome again sa nagbabagang balita ni Kamunding dito ngayong araw, ngayong tanghali at kamusta po kayo dyan? Today is September 30, 2025 at okay at yes, oo, ay bago tayo magsimula nating program ay mag-ano muna tayo konting prayers, no? At pagpalain sana tayo ng nasa taas na bigyan na magandang pagsasalita at tinig para pagbalita ng maayos at hindi fake news, ano? Ayun. At okay. Teka, nagko-conflict yung ano namin eh. Wala pa pala, ano? Okay, good afternoon, Edmund sa Manyega, Pangilinan. Yes, good afternoon, Edmund sa Manyega, Pangilinan. At ngayon po ay Martes, September 30. 2025 at nagbabagang balita ni Kamunding at tuwing Martes po to, no? Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kamusta po kayong lahat yan? At sana nasa mabuti po tayong kalagayan at so far so good at okay, alright tayo dyan, ano? At bago tayo magsimula ay ayun, at magsimula na. Okay, kanina nga pala nagkaroon kami ng forum, ano, dito sa Philippine Sports Writers Association Weekly Forum tuwing Martes at dito ginanap sa Rizal Memorial Complex, ano, home of the Philippine Sports Commission. Ang marami tayong guest diyan kasi ay pasimula na ang NCAA season, yung sa basketball, ano po, ito yung Collegiate League na since way back pa nung panahon pa ni Kaloy-Loy Saga. So, yung coming 101 season ng National Collegiate Athletic Association ay nasa spotlight ngayon at ang guest dito ay ang mga kinatawan ng NCAA board at ito si Jose Rizal University Athletic Director Paul Supan at Emilio Aguinaldo College Vice President for Administration Dr. Lorenzo at napakagaling ng mga speakers niya na makikita natin sa video, no? At mga footages at
Dinesgas dito ni Supan and Lorenzo ang ongoing activities in store for the entire school calendar of the Grand Old Collegiate League in the country, which is coming off the centennial celebration last season. Actually, bukas to, no, mag-i-start at invited kami mag-cover nito dito sa Araneta Coliseum, ang opening, ano? At collegiate basketball to, no? Counterpart to ng UAAP naman sa kabila, ano? At mga colleges and universities din po to. At yun, ang pasisimulan na torneo. At nagkaroon ng mga talakayan at napakaganda ang mga mangyayari at mga improvements na gagawin. Pati yung mga nasimulan nila, mga grassroots level ng sports development with coordination sa mga Philippine Sports Commission, ano? At iba pang mga sponsors. At see to it na yun nga, manood po tayo at panoorin. At mga grassroots level po to. Who knows, baka magkaroon ng Philippine team to, no? Yung mga members nito at makuha sa PBA at same time sa mga international tournaments here and abroad, ano? At malaking bagay po to at malaking pakinabang ang may kanyang mga pamilyang player, no? At may aangat ang standard ng buhay ng kanilang pamilya. At same time yung magiging example sila sa mga kabataan, ha? Yung mga kabataang nagugumon sa drugs, ano? Imbis na magdroga ay pumasok na sa sports, mag-sports na at iwagsi ang droga. At same time, lalakas pa ang kanilang mga katawan at mabubuo yung pamilya ng bawat Pilipino at magkakaroon ng magandang interaction and bonding. At kasabay rin ito yung Family Week, ano? Family Month ng Pilipinas. Ayun. Binabati ko nga pala si Madam Joy Belmonte, ang butihing mayor ng lungsod ng Quezon City o lungsod ng Quezon. At gayon din si Vice Mayor Soto, Ian Soto, at 10 ng mga iba pang opisyalis ng City Hall at mga barangay chairman dyan na gumagawa ng magagandang ginagawa, no? Wag pamarisan yung mga di ka nais na ano, ng mga ginagawa ng ibang mga officials, ano? Ayun, okay, ano? At yun nga. At ito nga, kahapon nga, actually nagkaroon ng awarding, ano? Parang governance yata, ano? Kung nagkamali, 49 barangays ang lungsod ng Quezon at binigyan ng award ni Madam Mayor Jel Alonte. Kamusta nga pala ang tropa natin dyan, yung presidente ng Quezon City Press Corps, ano? Na si Ma'am Rio. Kamusta po kayo dyan at ating mga kasamahan dyan nagmi-media coverage dito sa lungsod ng Quezon. Kaya pala, nagkaroon din kami ng ano nito, no? If I am not mistaken, yung Mooncake. May Mooncake Festival, ano? Na ginanap dito sa Banawi. Yun ang parang Chinatown ng ano ng lungsod ng Quezon. Hindi ka na pupunta ron sa Tondo, Binondo. At dito may counterpart yung Banawi, corner Quezon Boulevard. Doon ginagawa ang Chinese New Year, ano? Kung what patchoy ba tawag doon, ano? Tapos ito yung second important event bago mag Chinese New Year, yung Mooncake Festival. At ganun din ang tumbok nito yung bonding ng family, no? Pamilya ang importante at diyan nagsisimula ang paglago ng bansa. Pagbuong pamilya, sama-samang kumakain sa pagkainan at laging nagkakaroon ng interaction ay napakalaking bagay po nito, no? Sa mga kababayan nating Pilipino at mga kapwa Chinese, ano? Filipino-Chinese citizen, ano po. Ayun, at gayon din kay Mayor Isko Moreno ng lungsod ng Maynila. Kamusta po kayo dyan, sir? At si Vice Mayor Chi Atienza
at ang mga congressman dyan at mga councilors, lalo ng mga masisipag na mga barangay chairman dyan. Ito naguguluhan ako, no, sa totoo lang, yung tuloy ba talaga yung barangay election o left and right ang ano, no, suspense, ano. May nagsabi na dineklara na raw na tuloy. Tapos dito sa kabilang banda naman ay hindi. So abangan na lang siguro sa susunod na kabanata, matuloy o hindi. Sundin na lang natin, ano. At yun. At sa isang banda nga pala, nagkaroon ng ano rito, nagkaroon ng rally, no? Kahapon dito sa UST, parang walkout. Walkout ba tawag doon? Yung binoykot yung klase nila. At na dinadenounce nila yung corruption sa ating pamahalaan. At umikot-ikot sila doon sa vicinity ng school. At pagkaalam ko, umikot pa sa labas, ano? At yun ang nangyari. Nasimulan din to. Actually, nagsimula nito dito sa UP community, no? University of the Philippines, doon nag-i-start yan. Tapos sumunod na yung mga iba't ibang lugar, gaya ng sa Manila. Aside from UST, nagsimula rin yung dating PCC, no? Philippine College of Commerce, yung Polytechnic University of the Philippines. At ganun din, dinay-denounce nila yung mga nangyayaring mga kababalaghan dito sa, lalo na yung flood control projects na hindi matapos-tapos. Ang matagal tong usapin na to, no? Hindi malaman dito kung makakasuhan ba o kung makasuhan man, mahabang proseso to dahil sa tingin ko lang, analysis ko lang, mahaba ang labanan to dahil mga sangkaterba pera rin ng mga dinidemanda, no? Inaakusahan. Alam mo naman ang batas sa Pilipinas, ha? Money talks din, ano? Puro-puro ko lang, ano? At hindi ganun kadali ang mag-akusa. Baka yung kasuhan nga, baka hindi pa makasuhan yan, no? Ha? Puro mga pros and cons pa lang ang nangyayari. At sige bro, oo. Okay, at ganon. So, sa atin naman mga kababayan, dapat maging mainahon din tayo sa ating mga sinasabi. At sa ating mga kuro-kuro ay maging patas naman tayo, no? Hindi porket naakusahan ay hindi natin ina-analyze o tinitimbang kung sinong tama, sinong mali. Pero ang korte lamang, korte lamang ang makakapag-decide niyan, eventually. Ayun. Kaya lang minsan, gaya ng mga ibang anak ng mga naakusahan na papile ng case, siyempre malaking kahihiyan din, kaya totoo yung pag-akusa o hindi ay kumakalat yan, lalo na sa mga schools, lalo na granting kung high school pa yan or elementary yung mga anak nila o apo, ay magiging kantsawan yan, magiging di maiwasan niya, kantsawan ka ng mga kaskwela mo, lalo na yung mga critics mo, yung mga hindi mo kadikit, hanggang siguro patibayan na lang ng dibdib at lagi na lang natin siguro ipagdasal, mga pangyayari. Anyway, hindi naman kayo may kagagawan yan. Kung tama yung mga akusasyon ay yung mga magulang nyo o yung mga kamag-anak nyo ang gumawa niyan. Kaya lang, kayo rin ang indirectly, kayo rin ang tumanggap ng mga biyaya niyan indirectly. So, ang gulo, no? Hindi naman yung kasalanan yun, yun, So, gayon pa man ay dapat maingat din yung mga nag-aakusa, sa mga dapat akusahan. Gaya nga, lately nga nag-resign na siya yata sa Congress, si Congressman Saldico, at marami pang mga mangyayari. So, kumusta nga pala mga kaibigan natin dyan sa Binyan City, gaya ni kasamang Jel Alonte, ang butihing mayor ng Binyan City, tapos si Da Reyes, ang kaibigan natin si Dada Reyes bilang vice mayor, 10 ng mga, lalo na si Congressman Attorney Arman Dimagila, na ito nag-vice mayor to, nag-mayor, hanggang
three-term mayor to, no? At ngayon ay siya ang butihing congressman ng Lone District of Binyan City. At naku, baha na naman yung barangay Malaban, ano? May mga low-lying areas dyan, ano? Talagang nadadali ng baha, no? 3 barangay dyan, barangay San Juan at Malanday, naku po. Diyos ko po, at konting ulan ganoon. So, hopefully magawa ng paraan to sa tulong ng, di ba, si may-ari ng San Miguel Corporation, tumutulong sa pag-aayos dyan, mga gastusin at iba pang mga sponsors na malalaking company, no? At hopefully ay magawa ng remedyo ang baha, lalo na ngayon, no? Di pa yata nakakaalis si Odong at patay sindi ang ulan, ano? Minsan konting ulan lang ay nadadali na, no? Ang mga low-lying areas, ano? At yun. At teka, basahin natin yung natin dito, no? Yung nawala. Teka, tignan natin. Happy birthday nga pala kay John Maico Pangilinan at nagdaraos ng apo ko to. Binatilyo at bahanda natin yun. Oo, apo ko. Oo. Anak ni John Pangilinan to, no? So, John Maico Pangilinan at yung mga iba pang may birthdays at binabati ko kayo ng happy birthday at mga rin nakaranas ng mga pighati at mga namatayan, ano? Condolence na lang po kayo at laban lang sa hamon ng buhay at makakaraos din po tayo dyan, ano? Gusto kong basahin yun sa may latest news ako rito, no? Teka, hanapin natin, ano? Dito sa wala. Ito. May latest news tayo dito bilang isa sa member ng press community ng Land Transportation Office. Ito ang pinaka-latest news dito, no, ngayon ay as of September 30. LTO places motorcycle under alarm, summons owner for back riding violations involving a child. So, basahin ko, no? In line with the instruction of President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. to strictly enforce road safety rules, the Land Transportation Office, o LTO, under the guidance of Acting Department of Transportation and DTR Secretary Giovanni C. Lopez, summoned the registered owner of a motorcycle which was seen in a viral social media post with 2 backriders. Naku po, bawal yun, ano? With 2 backriders, including a minor. Ala. Sabi ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor de Mendoza II, said he was dismayed with what he described as irresponsibility of some people that compromises the safety of what appears to be family members, especially a child. You know? The motorcycle was traveling along the busy road, and while the rider and one of the 2 backriders had helmets, the child who was sitting in the middle has no helmet, ayan, or any protective gear. In the spirit of due process, we already summoned the registered owner of the motorcycle for him to explain whether or not he was the one driving the motorcycle, at kung siya nga yun ay kailangan niyang ipaliwanag din kung bakit hindi siya dapat maparusahan. Ayun ang mabigat dun sa no? Kaya ingat tayo. At the LTO social media team monitored the viral post and the agency identified the registered owner based on the information obtained from the photo. The rider is facing admin charges for carrying more passengers other than the backrider, for failure to require the backrider to wear a standard protective helmet, and being an improper person to operate a motor vehicle. The registered owner was asked to appear before the LTO Central Office on October 2 with a written and notarized explanation.
So, in the interim, the Honda Click. Ito yung number ng ano. Honda Click with plate number 430-UTN is placed under alarm while under investigation due to the severity of the violation committed. The show cause order signed by LTO Intelligence and Investigation Division and Chief Renante Militante Reed. Once the identity of the rider established, the 90-day preventive suspension of his driver's license will be immediately take effect. Failure to appear and submit the written command, explanation as required shall be construed by this office as a waiver of your right to be heard, and the case shall be decided based on the evidence at hand. Ayun. So, yung mga, ano tayo, mga motorcycles, ano? The click. Oo. Ingat-ingat tayo sa mga, susunod tayo sa mga patakaran ng Land Transportation Office, kundi ay, yun, kakaroon tayo ng mga problema. So, yan ang latest at mamaya meron pa tayong basahing isa pang importante sa LTO, no? At, yun. Okay. So, kamusta po kayo dyan? At sana nasa mabuti ito. Mga bagyo ng bagyo, lalo na sa Masbate City. Masbate, no? Naku po, grabe ang typo number 5 dyan, ano? At lately ay very busy ang DSWD, no? Sa pangunguna ni Sir Gatchalian at mga relief goods at mga konting pera bibigay sa mga affected families, ano? Naku, napakarami kung makikita nyo lang po sa footages, ano? Naku, haba ng pasahan ng ano? Ano ba yung pagkain doon? Mga DSW food packs, ano? Siyempre, may bigas doon, may kung anong nandun, ano? Pagkain at pasapasahan ba? Bayanihan. Yan ang maganda sa Pilipino, nagtutulungan, lalo na sa may mga kalamidad at wala silang magawa, ano? Dahil nature yun, eh. Kaya lang yung may mga kasalanan noon, yung mga papetik-petik na mga government officials, ano, yung kumalbo sa mga kabundukan, yung mga illegal na kung ano-anong illegal diyan. Ewan ko lang kung may mga flood control projects diyan sa mga probinsyang ganyan, ano. Baka pag nabulgaran pa yan, yun na nga, ano. So, ganun, kahirap po ngayon sa Masbate at mga kadikit na areas noon, ano, sa Bicol region. In fact, sa Region 4 din, no? Region 4A ay marami ring nadadali, no? So, buti na lang dito sa Metro Manila ay pag ganun-ganun lang ang ulan, ano? At hindi tayo masyadong naaabala sa ating mga hanap buhay. At kapag tatrabaho tayo maski na paano. Lalo yung mga media people, ano? Yung mga nagko-cover ng iba-ibang mga pangyayari, mga agencies ng pamahalaan at iba pa mga private institutions na newsworthy news, ano, o talagang mga kailangan, lalo mga forums, ano, ay nakaka-attend, ano, at pagbibigay ng balita sa ating mga taong bayan, ano, ayun. So, ganun pa man ay dami ring konting ulan lang, baha na. Gayon dito sa Maynila, yung Espanya, konti lang yun na, Kaya lang, madali silang humupa, ano. At, yun nga, kinakabahan nga dyan, yung mga involved dyan sa yung flood control, napupuntuhan sila dyan, lalo na pag bumabaha at nag-ignite yung galit ng mga tao, no. Sila pakukuya-kuya-kuy lang, Tapos, yung mga taong bayan na lalo na yung mahirap, lalo na yung mga kahit mga hindi rin mahirap napiperwisyo, no? So kanilang mga negosyo at mga trabahador nila hindi rin nakakapagtrabaho dahil walang pasok. At lalo na yung mga estudyante ang lalong na apektuhan ng ganyang mga baha at yun nga, kalat ng mga disease. Daming may sakit ngayon, Kaya pala yung mga senior citizens natin dyan, paglalabas tayo,
yung mga gamot natin, yung maintenance na inumin natin, may baon tayong face mask at the same time yung mineral water o huwag tayong labas na wala namang pupuntahan, yung mga senior citizens diyan, kung di naman gaano ka-importante ay doon muna kayo sa bahay at ganoon din yung mga teenagers, yung mga kabataan natin, huwag na maglalabas ng kalye kung wala rin namang patutunguhan yung mga lakad nyo, lalo na ngayon may pasok, pumasok tayo at wala namang gagawin sa labas ay magsiuwi tayo, siguro makatulong tayo sa ating bahay, may paghugas man lang ng plato dyan, ibang mga kabataan ngayon puro cellphone, umaga, tanghali, gabi, pag sinita mo galit pa anak ko talaga naman, iba talaga yung mga panahon natin noon wala pang cellphone lalaro tayo sa ano lang ng buwan kung ano lang mababaw ang kaligayahan ng mga bagets nung araw ganong lang okay, so yun ang nangyayari ngayon so may balita pa tayong ibang mapupulsuhan dito okay. Ay, mga tropa nga pa natin sa NCRPO Press Club niya, kamusta na sa pamumunuan ni Mother Lily Reyes at gayon sa mga PDMSI member natin mga directors ng iba't ibang cities ng ating bansa ay nga pala naglawas kami ng isang meeting ng isang araw at yun, inassess namin yung mga dapat assessin sa kanyang area. Ako'y na-assign sa Manila, ako mahawak ng Manila area ng PDMSI, yung association ng mga print digital reporters at siyempre ganoon naman marami mga organisasyon na tungkol sa digital at yun ang isa ko sa nasamahan. So para sa good naman yung grupo at ayun din, marami ring gastusin. may mga off-taking din niya tapos mga kung ano-ano pa okay. Sabi ko naman, muna ako, mag-iipon pa. Ganun naman pag may luwag-luwag, ganun na lang may. Okay. Okay, alright. Kamusta nga pala si Marty Sige, ang kaibigan natin sa Maharlika, yung Maharlika Group, yung ito yung mahawak dati nung ano bang gobyerno to, federal Federal System of Government, pero nag-jump out sila dun sa ginawa nila sila yung cooperative at tumutulong sa mga members na bigyan ng entrepreneurship ba, yung gano'n sariling pagkakakitahan, pwede magpautang, parang ganun ba at namumuno niya si Marty Sige at hawak niya actually ay buong Pilipinas to pero ang base nito ay sa Laguna, sa Binyan City at siya rin yung pleb chairman ng lugar ng Binyan at Secretary General siya ng Laguna sa pleb yung People's Law Enforcement Board. Ayun. Teka, balita ko nga uli yung dapat ibalita. Hintay ko yung tawag ni Task Force kung muna teka tawagan natin wala, busy yata si pare Ito si Task Force Kasanag, isa sa member to yung kasamahan ni sa ICI ba? Nag-iimbestiga nung yung kila Magalong, malis si Magalong pumalit yata si Sir, yung dating PNP chief Oo, tatanong lang tayo ng updates kung sa
Oo, mukhang busy si founder eh. Oo, mukhang busy kasi tas nagkasakit pa siya. Uso ngayon nga pala, yung mga trangkaso nga pala, no? Iwas tayo sa mga sakit, ha? Grabe ngayon ang mga sakit, ano? Trangkaso, ha? Mga plema. Okay, station break muna tayo. Isa na namang inaabangang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes sa nagbabagang balita ni Cam Munding. Dito lamang sa CGN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat. Yes! Eto na naman tayo. At nais kong banggitin din yung nagkaroon ng student stage protest dito sa University of Santo Tomas, ano? At thousands of students from Far Eastern University o FEU, the University of Santo Tomas o UST, walked out of their classroom and held a rally to denounce massive corruption in government. Kahapon nangyari ito, about 1,000 FEU students reportedly gathered at Nicanor Reyes Street to protest, ano? At 3 p.m., despite the rain, students from different colleges of UST also conducted a walkout rally. They went around their campus and expressed their outrage over trillions of pesos worth of government funds lost in the DPWH flood control anomaly. Ayun. The students were heard chanting, "Saldi, Saldi, magnanak, magnanak, si Saldi. Mga kurakot, ikulong na yan, jail all thieves," while some students called for President Marcos and the Dutertes to go to dun. Talaga naman, nagagalit na mga kabataan ngayon at ano ba yan? Hindi maawat. Mga sir, paano ba awatin yun? No? Hindi kaya, no? Hindi kaya. Hindi kayang awatin. Kumbaga sa ano, yung puno na ang... Ayun, sabi ni kasamang FPJ, ano? Puno na ang salop at kakalusin na. Ha? Ano pa ba yung mga Fernando po word, sir? Ha? Ayun. Eto, meron mga character actor dito eh. Kamusta yung pelikula nyo, ha? Bro, wala bang ano? May kasunod na? Pasundot-sundot lang eh, no? Ayos na. Ay, mga kasama natin nga pala sa showbiz, ano? Nag-uulan ngayon, siguro may nahinto yung mga taping shootings natin dyan, ano? At, nagkakamatayan na yung mga veteranong mga stuntman, ano? No? Yung nakaraan, si Director Posada, sino pa ba yung... may bagong kandamatay eh. Hindi ko na-record kanino. Oh. Yung ano, mga kasamahan natin dyan, ano? At, so parang naman siguro magandang takbo, no? Tapos sa isang araw, nag-launching si Imelda Papin. Ako, hindi ako natipan no? Yung parang ako'y Pilipino, parang may sounds, may ano siya eh. May bagong linikhang kanta. Ah, nakita ko yung mga ibang kasamahan ko ron eh. Hindi man lang ako kinalbit, oh. Punta tayo. Oo, baka doon, ano. Nakita ko yung familiar yung mga faces na iba eh. Ganun talaga eh. Minsan biglaan eh. Biglaan ang imbita.
Bilas ko pa naman si Dr. Papin, yung kapatid ni Imelda Papin, si Dr. Rosendo Papin Jr., bilas ko yun eh. At wala, mga busy rin to eh. At dami rin mga kaibigang media. Siyempre, sa dami ng media mo, makakalimutan ka na niya. The show must go on. Oh, congratulations ha, kay, kalimutan ko yung pangalan ng kanta ng ano niya. Parang may Pilipino eh. Parang ako'y Pilipino yung style ng ano niya. Oo. Okay. So sa isang banda yung NBI ay inimbita ang 17 congressman, ano? Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said the NBI o National Bureau of Investigation will invite 17 members of the House of Representatives to shed light on the allegations that raised by the Diskaya couple on their alleged involvement in anomalies. Sabi rito, we will invite them first. If they don't show up, then we'll have the NBI subpoena them because this is an active investigation. Ganun pala yun. Imbitahan muna pag hindi pumunta. Subpoena na pala ang katapat. No? Ganun ang kabigat pala yun. So, the congressman to be invited are, makinig kayo ha, Roman Romulo of Pasig City, Jojo Ang, Usbag Ilonggo Party List, Patrick Michael Vargas, Quezon City, Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City, Nicanor Briones of Aga Party List, Marcelino Teodoro, Marikina, Florida Robes, San Jose del Monte, Bulacan, Leandro Jesus Madrona, Romblon, Benjamin Agaraw Jr. of Laguna, Florencio Gabriel Noel, Anwaray Party List, Jody Tariela, Occidental Mindoro, Reynante, ano ba to? Arrogancia, Quezon City, Marvin Rillo, Quezon City, Teodoro Haresco, Aklan, and Antonieta Yudela, Sambanga Sibugay, Din Asistio, Caloocan, and Maribico of Pilar. Maribico, Pilar. Daming tiga Quezon City eh. Tapos, dami pa na involved yata rito, no? Sa mga, if I'm not mistaken, may report si no? Mayor Joy Benmonte, halos 126 district, involved sa Sinembro. Involved sa yung flood control projects. Ganda lalaki nito ha. Ano ba to? FPJ yata to ha. Balire. Ha? Balire Kuchipyo. Ganda. Yan, plugging ha. Ito, familiar sa akin tong isa. Okay. Kala ko ano yung pinakikita ni bro. Yung pala yung picture natin. So, time check is ano naman oras na bro? Okay. Teka, gusto kong basahin yung isa eh. Sandali Wait a minute. Okay. Ito yung pag hinahanap mo, hindi mo makita, no? Kung hindi mo naman hinahanap, dinededma mo, no? Siyempre, ganun eh. Oo, ito yung isa. Oo. So, anong oras na, bro? Ano ba? Okay lang. Sige. Mag-check ka lang po. Oo. Okay, taga sandali Ito meron tayong as of September 30, itong pinakabago, mainit na balita ng LTO, Land Transportation Office. LTO extends, LTO extends the deadline of motor vehicle registration, DL renewal over cyclones, waves, and penalties.
The Land Transportation Office, LTO, under the guidance of Acting Department of Transportation, DOTR Secretary Giovanni Z. Lopez, has extended the validity of all motor vehicle registration and driver's license that will expire today, September 30. Ayan, ha. So, LTO Chief Assistant Secretary Attorney Bigordi Mendoza II said the decision is in line with the instruction of President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to extend all the necessary assistance to the victims of the weather disturbances that hit the country dahil sa bagyo, no? So, I already issued a memorandum to our regional directors down to the district offices regarding the deadline extension, said Asik Mendoza. He said the validity extension was also brought by the cancellation of government works in Metro Manila and other affected areas as part of the safety measures due to the cyclones that hit the country. So the same memorandum also advised all LTO officials that the penalties for the late motor vehicle registration and driver's license renewal are waived. Ayun. So, the validity of all motor vehicle registration expiring on September 30, which is today, 2025, and driver's license due for renewal on 30 September or September 30, 2025, shall be extended. Aba, yan, good news yan, ha? Ma-extend yung, dapat ma-extend. And no penalties shall be collected until October 3. Malaking bagay ito, ha? So, October 3, 2025. The memorandum signed by Asik Mendoza. Yun. Likewise, the 15-day period for the settlement of traffic apprehension cases effective 26 September 2025 shall be extended until October 3, 2025. Aside from Typhoon Opong that hit Bicol region, Visayas, and southern part of Luzon, heavy rains due to southwest monsoons and tropical cyclones Mirasol and Nando resulted in cancellation of government works. Ayun. At ang panghuli, Asik Mendoza said, the deadline extension of waiving of penalties is a way of assisting the motorists affected by the weather disturbances. Ayun, sarap uminom ng tubig. Payday nga pala ngayon, ha? Mga sumusweldo dyan ng ha? Malalaki, ha? Maliliit. O yung mga sumusweldo dyan, ha? Baka one day millionaire tayo, ha? May mga bagyo pa, ha? May mga pangangailangan, yung mga anak natin, ha? Yung mga apo natin, o mga tatay nanay natin, ha? Yung mga bata-bata pang mga dyan. Mga gusto yung pambili man lang ng mga gamot, ha? Maintenance, ha? Hindi naman obligado yung mga anak, ha? Magbigay. Pero kung merong bibigay rin, okay, hindi naman masama yun. At good karma, ha? Nangyayari sa inyo. Okay, yun din sa mga ama, ha? Mga nanay, tatay na sumusweldo ay laan sa pamilya ang ating mga pinagpaguran. At siyempre, may mga sobra tayong konti ay pamahagi natin sa mga kaibigan natin na masigit na nangangailangan, konting lang yan, okay na sa kanila, di ba? Mabe-bless naman sila in a way, triple and quadruple times. Ito hindi maintindihan si Opong kung umalis na ba o nandito pa, ang tagal, madilim pa rin sa paligid, At ingat-ingat po tayo sa labas, ha? Yung mga kasamahan natin lalo sa media, yung mga nagko-cover ng mga iba't ibang mga events, ha? Sa ating bansa. Teka, ito kung basahin dito na okay. Teka. Hanapin ko. Andali. Yun. Hindi natin makikita. Okay.
Ulitin ko lang ha, binabati natin yung si John Michael Pangilinan ng happy birthday to you. Happy birthday to you. Aba, lamang si naglalaro si Alex Ayala ngayon dito sa China, no? Yung sumunod na tournament sa kanya at lamang siya ha sa first set 6-3. Kalaban niya si Kei Kawa at lamang siya sa first set ng 6-3. Sana ma-maintain niya to. Yung nakaraan hindi niya na-maintain no? Lamang siya ng first set. After second set, third set, nilampaso siya ng kalaban, ano? Yung nakaraang liga, no? 1 week ago yata lang yun, no? Diyan din sa China. Hopefully ay mapanalo ni ni Alexander Ayala, the pride of the Philippines, ano? Sa tennis, World Tennis Association, Ito lang yung after so many years, ngayon lang nakapaglaro yung isang Pinay sa World Tennis, At tinatalo niya yung kaliwat kanan, yung mga mabibigat na rankings na na tennis greats, number 2, number 5, kita mo yung pinayuyuko niya, Ngayon, ang rating ni Ayala is something 60 something, 65 yata o 69. Hopefully, pag nanalo siya. Nakaraang laban, yung tournament, basta kapag uwi rin siya ng kahit natalo siya, kahit second place, $8 million plus, Ibang klase rin yun, Magkano yun? $8 million. Swerte ng batang ito, Ayun. Nang-uwi ako sa sports, Yun ang, may nahanap ko yung isang balita na, ito nga yung sinasabi ko, pag hinahanap mo, hirap hanapin, Anyway, ito, Okay. Basta itong bagyo, mag-ingat-ingat tayo, Huwag tayong bagala-gala masyado. At kung rin tayong pupuntahan na importante ay manatili na lang tayo sa bahay. Ito yung sabi ko kanina, yung ginawa sa lungsod ng Quezon kahapon, sabi rito, congratulations sa mga bago at muling nahilal na sectoral representative ng People's Council of Quezon City o PCQC. Formal nang nanumpa kay Mayor Joy Belmonte ang 23 sectoral representatives ng PCQC sa pangunguna ng kanilang presidente na si Brian Lu. Ayun, So nanumpa na rin ang 50 napiling kinatawan ng mga civil society organizations. Ito pala yung civil society organizations na magiging miyembro ng City Development Council. Member ka ba rito, bro? Ano yan? Yung sa kinatawan ng civil society organization dito sa lungsod ng Quezon? Hindi. Oo. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni Mayor Joy na patuloy na paigtingin ng lokal na pamahalaan ang mahigit na pakikipagtulungan sa mga CSOs para maitaguyod ang good governance at inclusivity sa lungsod. Hinimok niya na rin ang mga CSO na mas maging aktibo, magbantay, mag-usisa at magtanong tungkol sa lahat ng programa ng pamahalang lungsod. Pamahalang lungsod ng Quezon City. Ito yun. Para matiyak na ang mga ito ay nararapat at tunay na tutugon sa mga suliranin ng mga mamamayan. So, yun ang mensahe ni Mayora Joy Belmonte. Ito dapat napuntahan ko kanina, kaya lang nasabay dun sa sports forum, Ito ginanap dito sa Makati Diamond Residences, Makati City. Ito yung Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of the Philippines and the Government of the United Kingdom on technical cooperation in enhancing regulatory quality and streamlining processes. The Memorandum of Understanding o MOA o MOU
between Anti-Red Tape Authority, yung ARTA, oo, Anti-Red Authority and the British Embassy of Manila, o BEM, establishes a strategic non-binding partnership between the government of the Republic of the Philippines, or GPH, and the United Kingdom, or UK. This collaboration aims to enhance regulatory quality, streamline processes, and support the broader ease of doing business and good governance agenda of the Philippines. The MOU seeks to leverage the UK's extensive experience in regulatory reform to introduce international best practices, foster innovation, and improve public service delivery. It aligns with the Philippine Development Plan and contributes to the country's commitments under the ASEAN Economic Community and Global Sustainable Development Goals. So the MOA o MOU focuses on capacity building, technical assistance, and knowledge sharing activities designed to strengthen ARPA's institutional capabilities and promote transparent, efficient, and accountable regulatory systems. This partnership entails no financial obligations for the Philippine government. So expected benefits include improved regulatory quality, faster business registration, enhanced institutional capacity for ARTA personnel, and adoption of globally recognized regulatory practices. The partnership also aims to strengthen stakeholder engagement, transparency, accountability, and attract more foreign direct investment, enhancing the country's economic competitiveness. So yung area of collaboration is to achieve the objectives. Specific activities will be identified and implemented under MOU, such as but not limited to number 1, providing technical assistance to align regulatory reforms with international standards and best practices, including targeted streamlining initiatives. Number 2, promoting knowledge sharing and institutional development through capacity building efforts such as conferences, workshops, and roundtable discussions and similar programs. And lastly, conducting tracer studies to evaluate the impact and outcomes of reform initiatives, thereby informing evidence-based improvements. Ayan, mga balitang pang high-tech to, yung mga hindi pang common tao itong balita ko, pang mga big businessman. Okay. Oo. May mga babatiin ba tayo dyan, bro? O natutulog yata yung mga nakikinig sa atin. Wala. Okay. Ito, dito ko na, sa Masbate. Oo, pila-pila yung mga tao. Grabe, kita ba dyan, bro? Oo. Ito, nagpapasalamat si Mayora Joy Belmonte sa matagumpay ang unang beses na pagdiriwang ng ating lungsod sa Mid-Autumn Festival o Mooncake Festival. Maraming salamat sa mga nagpunta at nakisaya at sa ating mga tuwang o mga katuwang upang ito'y masakatuparan. In fairness, masarap yung mooncake. Kaya lang medyo nabitin ako eh. Ang sarap pala may may itlog, bro. Yung mooncake na. May itlog pa lang mga ron. Linamnam mo. Ito. Tingnan natin baka makita natin. Wala. Balita rito. Ito napasok ko to si bro, yung interview ko kay Tourism Secretary ng Quezon City, Hindi ka na sa maroon sa
Okay. Mhm. Wala, hindi ko makita rito. So, ano daw ha? Dagdag pa siguro tayong konting balita. Anong oras na bro? Tama lang? 4 minutes pa. So, hanap tayo ng iba pang pwedeng hindi ito, ilagdag. Para ma-inform. Ma-inform din yung mga Karamihan kasi rito, yung mga anomalya. Hindi na natapos yung mga anomalya, no? Sabi rito naman ng Land Bank, dinideny niya yung irregularities in contractors' huge cash withdrawals. State-run Land Bank of the Philippines has rejected allegations of irregular activity following reports of unusually large cash withdrawals by contractors of the Department of Public Works and Highways or DPWH involved in flood control project. In a statement, Land Bank said all transactions were carried out strictly within the bounds of Philippine banking laws and regulations under full compliance with government mandates and oversight requirements. The funds deposited in the accounts of DPWH contractors originated from the Department of Budget and Management or DBM, released pursuant to the General Appropriations Act as passed by the Congress and disbursed by DPWH. These funds are legitimate government allocations, not private or unverified sources. Land Bank or any other financial institution has no legal authority to block or question duly appropriated government disbursements. Ayun ang paliwanag ng Land Bank, So the lender explained that under DBM Circular 2018-14 and Bureau of the Treasury Circular 3.2018, government contractors are required to open and maintain deposit accounts with banks such as Land Bank to facilitate the release of payments for public projects. So, yan Ayan yun. Yan ang pahapyaw, yung balita sa Land Bank of the Philippines. Samantala sa field ng sports siguro, last report, fireworks are expected at the 4-ball format in the ICTSI Elite Junior Finals. Kicks off tomorrow at the Country Club of Laguna. Sa Laguna pala to. With 2 high-stakes matches scheduled in each of the 3 categories, 7, 10, 11, 14, 15, and 18. The stage is set in the Ryder Cup style showdown. The Junior Philippine Golf Tour season finally gathers the elite 48 players culled from 2 7-leg elimination series who will represent the North and the South squads. And now they face perhaps their sternest test yet. A fearsome championship level course of TCI action begins with the boys 7 to 10 division, followed by 11 to 14 and the Marque 15 to 18 age group simultaneously girls division tee off on the 10th, ensuring non-stop action. Ayun. Okay, siguro by that note ay temporary muna natin ng program and magkita-kita uli po tayo sa susunod na Martes dito sa nagbabagang balita ni Kamunding tuwing Martes sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. See you again, take care. Okay, bye-bye. Isa na namang inaabang mainit na balita, talakayan at iba pa ang madidinig, mapapanood tuwing Martes
karagbabagang balita ni Kamunding. Dito lamang sa CGN News Filipino Views. At ugaling mag-like, comment, and share. Maraming salamat.